Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, meron tayong mga video na re-react-an. Galing news, no? News muna tayo. Ito naman yung mga trabahador ng BPO na yung natalakay natin kahapon. Daan-daang BPO workers sa Cebu ang nagrereklamo matapos naman pilitin ng kanilang mga employers na bumalik agad sa trabaho matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Pagkondena naman ng isang grupo, mas inuna pa raw ng mga kumpanya ang pera kaysa ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Ano talaga to? Red flag talaga ito? Sa gitna ng mapaminsala at nakamamatay na magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, nagsulputan ang mga post kung saan pinababalik umano ang mga BPO employees sa kanilang trabaho. Sa chat na ito, sinabihan daw ang mga call center agent na bumalik sa opisina dahil maraming nakapilang call. Ang sino mang uuwi ay mamarkahang nag-awol o absence without leave. Grabe, no? Sa isa pang trending conversation na ito, pinagpapasa naman ng isang team leader ang kanyang empleyado ng written explanation kung bakit siya umuwi matapos ang lindol. Namarkahan kasi siyang nag-awol. Giit pa ni TL, cleared at safe naman daw ang kanilang gusali. Clear na. Sino nagdeklara? Engineer ka? Ha, TL? Engineer ka para nasabing clear at safe yung yung building? Ba mga engineer na pala ang TL ngayon At dapat din daw panatilihin ang pagiging profesional sa gitna ng aniyay challenging situation. Umani yan ng samot-samong negatibong reaksyon sa netizens. Komento ng ilan, mas mabuti pang mag-awol kesa ma-rest in peace. Ang mga nag-viral na hinaing ng mga call center workers sa Cebu, pinatotohanan ng grupong BPO Industry Employers Network o BIEN. Ayon sa kanilang Cebu chapter, sa loob lang ng 2 araw ay daan-daang reklamo mula sa mga agent ang kanilang natanggap. Grabe, no? Pinagparisalo silang sumunod sa patakaran ng kumpanya na hindi naayon sa occupational safety and health standards. One other instance includes a company letting their agents take calls in the middle of the earthquake. Grabe! Then there's another one wherein agents were prevented from going out the premises of their building when company personnel blocked the exits of their office as per management's instructions. Giit pa ng grupo, patunay ang reklamo na mas uunahin pa ng mga kumpanya ang kanilang Nako. kasakiman at pera kaysa sa kaligtasan ng kanilang mga ahente. Nakarating na rin ang nasabing issue kay Cebu City Vice Mayor Tommy Osmeña. Sakaling totoo raw ang mga ito, Bakit Vice Mayor? Ano ginagawa ng Mayor? maghahain daw ng reklamo si Osmeña sa Department of Labor and Employment o DOLE. Nananawagan din ng Vice Alkalde na mag-text sa kanyang cellphone number para iulat ang mga reklamo. Sa ngayon, naghain na ng formal na reklamo sa Labor Department ang ilang BPO employee laban sa kani-kanilang kumpanya. Nanawagan na rin ang akbayan Mepal! Itong ngiwi na to, laging ngiwi to, di ba? Laging nakaganyan. Huwag na umepal! party list sa DOLE na imbestigahan at tignan kung isolated o nangyari rin ito sa iba pang BPO company. Nagbabalita mula sa Frontline Marian and Ito, may interview eh. Inireklamo naman sa Labor Department ang ilang business process outsourcing o BPO companies matapos umanong pilit na pagtrabahuhin ang ilang empleyado sa kabila ng malakas na lindol. Makakausap natin via Zoom ang tagapagsalita ng BIEN o BPO Industry Employees Network Cebu na si Kyle Enero. Kyle, welcome to the program. Can you give us a clearer picture kung ilang workers ang sakop o nag-file ng complaints through BIEN Cebu since the earthquake? So we've received more than 100 complaints from various employees from different companies across Cebu City. And not just Cebu City, but including Mandaue and Lapu-Lapu cities. So the situation on the ground after the earthquake that happened on September 30 was that merong mga BPO companies na pilit na pinapapasok yung mga agents nila back to their offices. This is despite the fact na mayroong Ano yung mga nakalagay doon?
offices. This is despite Agents were forced back onto production floor and emergency exits were blocked. Ito yung super no-no. Yung ibablock yung mga emergency exit. Agents were offered double pay daw. Kahit na, Diyos ko. Eh, paano kung wala na integrity yung building, di ba? Agents, ano to eh? Agents were offered double pay to continue. Ang tanong, double pay ba talaga? Baka mamaya, promise lang yan. To continue working after the earthquake disregarding safety concern. Employees were ordered to resume work immediately after the quake, with some returning as early as 30 minutes post-event, without any safety memorandum or clearance. Workers who chose to go home for safety reasons were threatened with notice to explain, NTE. By explaining, leads threatened agents if, yung leader, tinethreaten daw yung agents that if they did not report for work during their shift, they might lose their jobs. Bawal yun eh. Hindi kayo pwedeng i-dismiss lalo kung baka regular na kayo, di ba? There were reports of verbal threats and concerns were downplayed, treating the crisis as business as usual. Employees who went home were marked as unpaid, lost attendance, bonuses, and were suspended from work. Grabe. Hindi na maganda ito. despite the fact na may Workers who did not return the following day were marked as unauthorized absences. There was no assistance provided for transportation, psychological debriefing. isang malakas na Traumatic kasi yung event eh. Hindi mo may expect na in an instant okay na yon. lindol na nangyari. Yung basis nila ay may clearance supposedly from building engineers sa mga buildings na ino-occupy nila. But for us in BN, this is not enough to prove that Hindi rin. Ang nag-clear lang mga TL eh. Maki-clear ba after that? Alam mo, naglindol ngayon after 30 minutes, masasabi, oy, clear na. Hindi. Tanga-tanga yung BPO na yan. Anyway, next. Balik tayo naman kila sa flood control. Magulang ni John Paul Estrada nangangamba sa seguridad matapos madawi sa flood control scam. Ito yung bagman, yung naghatid ng pera in John Paul Estrada. Mula sa pagiging altar boy, iba na raw ang pinagsisilbihan ngayon ni John Paul Estrada. At kung Biblia at kandila ang dati niyang dala, ngayon pera na raw mula sa umano'y pangungulimbat ng isang dating kongresista. Narito ang exclusive agenda report ni Dobie de Guzman. Dahil sa galit ng publiko, nangangamba ngayon sa seguridad ang mga magulang ni John Paul Estrada. Ayon sa tatay, hindi siya makatulog sa matinding pambabatikos at panghuhusga sa anak. Kayo ho ba'y nasasaktan sa mga naririnig ninyo? Si Estrada, Executive Assistant ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, ibinunyag ni Orly Godeza na si Estrada ang isa umano Nako, sa mga tumatang altar boy pala ito no? mga maleta na bawal. Ito yung kumalat, nag-viral yung nito Nag-viral yung picture nito na ang ganda nung kasal niya. Parang ito yung assistant yata ni Zaldico. Sinabi ba? I wasn't paying attention pero tingnan natin JP Estrada. JP Estrada. John Paul Estrada. Tingnan nga natin. John Paul Estrada. Nag-viral ito na ang ganda din ng buhay nito Ito, sabi sa inyo Ito yan yung ang ganda ng proposal niya.
Tapos para may bakasyon sila, no? Kamukha ni Sir Jayski, oh. Si Sir Jayski yata to, eh. Ayan, oh. Ayan yung John Paul Estrada. Grabe, no? Maganda din pala ang buhay talaga. Bagman ni Saldico. John Paul Estrada wedding. Bonggang-bongga, no? Diba? Sabi ng asawa, I was already successful even before meeting my husband. Hindi po ako galing sa laylayan bago ko nakilala ang asawa ko. Yan ang totoo. Eh, paano yung asawa mo? Maaring ikaw, paano yung asawa mo? Sarap. Bagman ni Saldico. Sabi mo dito, di ko sabihin bili mo ko noon. Di ko sabihin bili mo ko niyan kasi nabili ko na. Ikaw ang nasa sayo. Yan kung bibili mo ko. Singapore pa sila nag ano, no? Wala eh, nabubuking talaga pagka ano eh, no? Pagka ganun yung nangyayari. Anyway, pagpatuloy natin. Isa ay naglalaman ng 50 milyong pisong cash. Meron lang ako papakitang litrato sa iyo, no? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si John Paul Estrada. Di ba? Bagman! Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. May idea po ba kayo na ganun yung trabaho ng anak nyo? Wala po. Ang sabi niya, nag-work sa Manila. Laking simbahan si John Paul. Katunayan, kilala siya sa Sapang, Manawag, Pangasinan bilang altar boy. Nang pumutok ang kwento tungkol sa mga maanumalyang flood control project, kumalat sa social media ang mga at video ng marangyang kasal ni Estrada kung saan ninong niya si Zaldico. Sa video, Kaya naman pala eh. ang regalo niya sa asawa, Wow! Mustang na sports car. Sa pagsusuri ng Wow. DNC, Ba't sabi mo mayaman ka na bago mo pinakasalan? Eh yan nga, niregaluhan ka eh. Oh. sakyang ito ay nagkakahalaga ng higit 3 milyong piso. Wow! Pabatikos mula sa netizens. Ay, ganon. Welcome to Senate hearing. Wow, ang bongga ng kasal mo. Katas ba yan na ninakaw mo? Hindi ka na nahiya. Ang pinapakain mo sa pamilya galing sa nakaw. Ang tindi sa kakapalan ng mukha nyo, taxpayer money. Para sa wedding nyo, para bongga. May ambag pala kami. Congratulations and thanks to us. Ay. Pero meron ding mga nagtanggol kay Estrada. Ayon sa tatay, hindi magagawa ng anak ang mga paratang. Pre! Alam ka namang aminin mo na gagawin ng anak mo yan, tatay naman. Di ba? Katunayan, di naman daw nagbago ang kanilang buhay. Nitong mga nagdaang araw, panay ang Saan kumuha ng pangregalo yun sa asawa niya ng Mustang? Kung hindi... alaw ng mga pulis sa barangay Sapang sa Manawag, Pangasinan para magsagawa ng background investigation sa pamilya Estrada. Natanong din kung ano yung dating, kung kailan pinanganak, sino yung mga parents niya, mga kapatid niya. Ganyan, tanong nila sir. Kung may nabiling ari-arian, ganyan. Pero so far, wala naman akong alam dito sa barangay namin. Ewan ko lang sa ibang lugar, pero dito sa barangay namin. Oo, syempre, alam ka namang dyan ano sa inyo. Kasi alam na nila yan kung paano sila iimbestigahan. Di ba? Hindi naman mga tanga-tanga yung mga yan eh. Kaya nga, di ba, ang kadalasan yung mga sangkot sa ganyan, ang lalakas ng loob na magpa-imbestiga. Di ba? Akong alam na. Kasi alam na nila na na-cover na nila yung tracks nila. Kaya ang kakapal na mukha na sabihin na,
O sige, tingnan niyo yung bank account ko, ganyan. Eh, paano titingnan bank account? Eh, cash nga na binibigay sa inyo. Hindi naman, tinatransfer sa inyo dahil magkakaroon ng paper trail yun. Buti nila. Ewan ko kung na-transfer na sa kanila. Dagdag ni Kap, kung sa kanilang barangay, safe ang mag-asawang Estrada dahil batid naman nilang walang nabago sa payak nilang pamumuhay. Sa kabila nito, mahigpit ang ginagawa nilang monitoring dahil baka may mga magtangkang manggulo. Para sa Agenda, Yung pangalan, regaluhan mo na nga lang ng Mustang. Sasabihin niyo, walang pinagbago ang buhay. Come on. Next. Pina-freeze na ng Anti-Money Laundering Council ang mga bank account ni Curly at Sara Diskaya. Sa mga dokumentong nakalat ng Bilyonaryo.com, mayroong 164 accounts sa 15 bangko ang tinaguriang flood control royalty. 8.2 billion pesos ang 8.2 billion? Pucha. Ilan? Parang daig niya pa yata si Lucio. Ay, sa bagay, dollars yung kila Luciotan, no? Pati Henry C. Hindi pa rin pala. Kasi yung sa Forbes list, kasi dollars yun eh. cumulative inflows ng mga ito mula 2016 hanggang 2020. Pero grabe ha, 8 billion. Talagang billionaires, ano? Umano sa DPWH. Bukod pa ito sa 180 billion pesos na pumasok sa higit 400 bank accounts ng mga kumpanya ng mga Diskaya. Pumasok sa DPWH. Bukod pa ito sa 180 billion pesos. 180 billion? Na pumasok sa higit 400 bank accounts ng mga kumpanya ng So mga kumpanya yon, ang personal accounts nila 8 billion. mga Diskaya. Bukod sa Diskaya couple, frozen na rin ang bank account ng kanilang pamangkin na si Roma Angeli Diskaya Rimando. Sa record ng AMLAC, nakatanggap ng higit 51 million pesos ang land bank account ni Rimando mula sa DPWH sa pagitan ng 2020 hanggang 2024. Nakaregister din ito sa 12 over-the-counter withdrawals na nagkakahalaga ng higit 113 million pesos, isang kahina-hinala raw na transaksyon para sa isang construction company. Si Rimando ang umano'y dummy owner at general manager ng St. Timothy Construction, ang second biggest company ng mga Diskaya na Mga napag-aralan na nila yan kung paano nila itatago yan. Diba? nakakuha ng halos 7 bilyong pisong kontrata sa nakalipas na 3 taon. Manatiling Anyway, mga kababayan ko, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.